Maligayang pagdating sa kwento't pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan, at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda, at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pag-idlip. Tara, makinig at magpahinga. Sa isang maliit at tahimik na baryo sa probinsya, may isang batang lalaki na nagngangalang Elias. Lumaki siya sa isang tahanan na pinaliligiran ng mga bukirin at malalawak na parang damuhan. Ang kanyang pamilya ay simple lamang. Ang ama niya ay magsasaka at ang ina naman ay nag-aalaga ng kanilang munting hardin at hayop. Ngunit sa kabila ng payak nilang pamumuhay, may isang bagay na nagbibigay kulay sa kanilang araw-araw. Ang kanilang kabayo na si Bituin. Si Bituin ay isang kabayong puti. May mahabang buntot at balahibong kintab na kintab sa araw. Ngunit higit sa kagandahan nito, kilala si Bituin sa pagiging matalino at maalalahanin. Hindi siya basta-basta sumasama sa sinuman. Pinipili niya ang mga taong may mabuting puso. At si Elias ang una at pinakamalapit sa kanya. Mula pagkabata, natutunan ni Elias kung paano alagaan si Bituin. Araw-araw niyang pinapakain, pinapaliguan, at minamasdan ang kabayo habang naglalaro sa malalawak na parang. Nagkaroon sila ng sariling paraan ng pagkikipag-usap. Isang banayad na pagkikiskis ng ulo, isang tapik sa balikat, o isang maliit na huni mula sa bibig ni Elias. At si Bituin ay palaging sumusunod. Ngunit isang araw, nang si Elias ay 11 taong gulang, may nangyaring hindi inaasahan. Isang malakas na bagyo ang dumaan sa kanilang baryo. Ang hangin ay malakas. Ang ulan ay tila bumubuhos ng walang tigil. Sa gitna ng kaguluhan, natakot si Bituin at nakatakas mula sa bakuran. Si Elias ay tumakbo sa labas. Tinawag ang pangalan ng kabayo. Ngunit wala siyang makita. Ang puso ni Elias ay puno ng pangungulila at pangamba. Araw-araw, lumalakad si Elias sa paligid ng baryo. Naghahanap kay Bituin. Nakakita siya ng mga yapak sa putik. Narinig ang mga kwento ng mga kapitbahay tungkol sa kabayong nakikita sa malalayong bukirin. Ngunit sa bawat gabi, umuwi siyang may luha sa pisngi. Ang kanyang ina ay laging hinahaplos ang kanyang ulo at sinasabing, "Huwag kang mawawalan ng pag-asa, anak. Si Bituin ay matalino. Babalik siya." Lumipas ang mga buwan, dumating ang tag-init, at tila nawala na sa isip ni Elias ang kabayo. Ngunit isang gabi, habang natutulog siya sa ilalim ng malamlam na buwan, narinig niya ang pamilyar na tunog ng mga kuko sa sahig ng kanilang bakuran. Binuksan niya ang pinto at doon, sa liwanag ng buwan, nakatayo si Bituin, buong puti, malinis, at tila mas malaki at mas matatag kaysa sa huling nakita niya. "Bituin!" sigaw ni Elias na halos hindi makapaniwala. Tumakbo siya at niyakap ang kabayo. At si Bituin ay ngumisin sa paraan ng isang kabayo. Nagkikiskis ng ulo sa balikat ni Elias at naglakad sa bakuran na parang nagbabalik sa kanilang tahanan. Hindi alam ni Elias kung paano nakabalik si Bituin. Ang iba sa baryo ay nagsasabi na baka tinulungan siya ng ibang tao o baka nakahanap siya ng sariling paraan pa uwi. Ngunit para kay Elias, mas mahalaga ang katotohanan na bumalik ang kabayo.
at hindi niya kailangan pang malaman ang buong dahilan. Ang mahalaga ay ang muling pagkikita nila. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Elias na tila mas mahinahon si Bituin. Hindi na siya basta takot sa malakas na ingay. Hindi na rin basta tumatakbo nang hindi bumabalik. Para bang natutunan niya ang kahalagahan ng tahanan at ng taong nagmamahal sa kanya. Sa bawat hapon, magkasama silang naglalakad sa mga bukirin. Si Elias ay nag-aaral at naglalaro, at si Bituin ay palaging nasa tabi niya, nagbabantay. Minsan, habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, tinitingnan ni Elias ang kabayo at nag-isip. Marahil Bituin, sabi niya sa sarili, ikaw ay hindi lang basta kabayo. Isa kang kaibigan, isang guro, at isang tagapagpaalala na kahit gaano man tayo magkalayo, ang pagmamahal at tiwala ay magdadala sa atin pabalik sa isa't isa. Lumipas sa mga taon, si Elias ay lumaki, ngunit si Bituin ay laging nasa tabi niya, tapat at maalalahanin. Tuwing may bagyo, hindi na natatakot si Elias. Tuwing malungkot siya, naroroon si Bituin upang alalayan siya. At tuwing gabi bago matulog, si Elias ay laging nagkukwento sa kabayo tungkol sa kanyang araw. At si Bituin ay nakikinig, parang nauunawaan ang bawat salita. Isang hapon, habang naglalakad sila sa bukirin, napansin ni Elias na may mga batang naglalaro sa gilid ng kanilang bakuran. Isa sa kanila ang nagtanong, Kuya Elias, totoo ba na ang kabayo mo ay nakatakas at bumalik? Ngumiti si Elias. Tiningnan niya si Bituin na nakatayo sa tabi niya at bumaling siya sa mga bata. Oo, sabi niya. Ngunit mas mahalaga hindi kung paano siya nakabalik, kundi ang pagmamahal at pagtitiwala ng dala sa kanya pabalik sa akin. At iyon ang matututunan ninyo. Kahit gaano man kalayo o kahirap ang daan, ang tunay na kaibigan ay babalik sa inyo. Ang mga batang nakikinig ay namangha, at si Bituin ay tila nakangiti rin sa kanilang mga batang mata. Mula noon, naging alamat si Bituin sa baryo. Ang kabayong nakatakas ngunit bumalik sa kanyang kaibigan. At sa bawat gabing tahimik, si Elias ay natutulog na may kaalaman na kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na palaging magbabalik sa kanya. At iyon ay sa anyo ng kanyang tapat na kabayo. Hindi nagtagal, naging inspirasyon si Bituin sa lahat ng bata sa baryo. Maraming kabataan ang natutong mag-alaga ng hayop, natutong magmahal at magtiwala. Sapagkat sa pamamagitan ng kwento ni Bituin, nalaman nila na ang pagmamahal at pagkakaibigan ay higit pa sa anumang pagtakbo o paglisan. Tuwing sumasapit ang gabi, si Elias ay madalas nakaupo sa bakuran. Pinagmamasta ng buwan at iniisip ang lahat ng magagandang sandali nila ni Bituin. At sa bawat pagkakataon, alam niya na sa piling ng kanyang kaibigan, ang bawat gabi ay puno ng katahimikan, kapanatagan, at tamang pahinga. Mga bagay na kinakailangan para sa isang payapang pagtulog. Maraming salamat sa pakikinig sa Kwento't Pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.